May kanya-kanyang anting-anting. Katulad ni Gat Andres Bonifacio na meron daw pendant na panangga niya sa peligro. Mga kapatid! Mabuhay ang Katangalugan! Si Gat Andres Bonifacio, kahit atapang ang tao, di umano, meron pa rin anting-anting. Sa museyong ito, dito sa San Juan, nakalagak ang ilan sa mahalagang kagamitan ng mga katipunero. Kasama na ang ilan sa pinaniniwalaan nilang agimat. Pati ang kanilang supremo, meron di umano. Pero ayon sa numismatist o coin collector na si Boyet Manuel, may hawak-hawak daw siyang bertud na posibleng kay Andres Bonifacio mismo. Ang medalyon may butas sa gitna na malamang daw tinamaan ng punglo o bala. Sa kasaysayan, merong bahagi doon kung saan si Bonifacio ay inaresto matapos yung tinatawag na pulong sa Tejeros. Pinaaresto si Bonifacio ni Aguinaldo kung saan di umano inaaresto si Bonifacio, binaril siya close range. Ang mga nakaukit dito nasa Latin, Griego, Baybayin at Hebreo. Nakalagay doon sa mga titik doon sa agimat, Fortis Potens Deus Terribilis. Sa translasyon ng Latin, ito yung tinatawag na the most powerful of the terrible or terribles. Maiugnay natin to kay Andres Bonifacio kung titingnan natin sa isayan kasi una-una siya ang nagtatag ng katipunan. So lumalabas siya ang pinakamakapangyarihan. Kwento ni Boyet, nung minsan daw siyang nagawi sa Cavite para bumili ng barya, may isang dekada nang nakararaan, inalok daw sa kanya ang medalyong ito. Yung tao na binilhan ko, wala rin siyang alam. So ang intention lang niya ay parang kumita ayon sa aking pagkakaalala. More or less nasa 80 pesos. Gawa rin daw ito sa platinum na maaring dumating sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Mas maganda sana na ito ay may pa-translate yung mga simbolo na nakalagay dito sa taong mas may kakayahan higit sa akin. Pangalawa, may pasuri ang metal composition nito sa isang tinatawag na makina o instrumento. Anting-anting o agimat ang tawag sa mga amulet na di mano pwedeng magsalba ng buhay sa kapahamakan. Sinamahan namin ang nagmamay-ari nito na si Boyet sa isang dalubhasa sa Latin mula sa University of the Philippines, Diliman para malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga nakasulat dito. Ito po ay tumutukoy sa kung ano ang kanyang kakanihan bilang isang tao. Alam natin na si Bonifacio ay nagumpisa o nanggaling sa isang payak na pamilya. At marahil itong terribilis, terrible, ibig sabihin isang bagay na hindi katanggap-tanggap. At yun, marahil ang pinanggalingan ni Andres Bonifacio. Kung ako po inyong tatanungin, kung si Andres Bonifacio baga nga, ang may-ari ng anting-anting na ito ay batay sa kung ano ang nakasulat, ay ako po ay magbibigay ng pagsangayon. At bagamat hindi ko masasabi na siya nga ang may-ari na to dahil hindi po yan ang aking larangan, sa isang scientific historian na katulad ninyo, ay patuloy tayong kumakalap ng mga ebidensya. Pinagtagpo rin namin si Boyet, ang historia na si Arius Raposas at si Attorney Gary Bonifacio, isa sa mga apo sa tuhod ni Andres Bonifacio. Sa pagkakalam ko kasi si Andres, even dun sa mga ibinigay sa amin na parang salin mga kwento, wala kaming nalalaman na gumamit si Andres Bonifacio ng anting-anting. Kung titignan natin yung mga textbooks natin or kahit mga libro tungkol kay Bonifacio mismo, wala namang direct link na sinagsasabi na si Bonifacio ay may hawak na anting-anting. Pinag-usapan ng tatlo ang mga naka-imprentang salita sa medalyon. Nakalagay po kasi doon yung salitang Terribilis Fortes Potens Deus. Ito po ay isang klasikong Latin. Sabi po doon, magbuhat sa tinatawag na kaguluhan, magkakaroon ng lakas, kapangyarihan tungo sa kaligtasan. Pwedeng may connection doon sa edukasyon ni Bonifacio na kaya niyang gumawa ng ganito. Doon magbabago yung tinatawag na pananaw natin kay Andres Bonifacio na si Andres Bonifacio ay hindi mediocre o hindi dapat natin parang apihin o hamakin. Isa siyang matalino at may kakayahang individual. Siya ay karapat-dapat na ituring na o tagariang supremo. Pero kay Andres Bonifacio nga ba talaga ito? Pamula dun sa kwento, sa mga librong nabasa ko, wala akong nabalitaan. Bukas naman ako sa mga idea, sa mga bagong pananaw tungkol kay Andres Bonifacio. Ang pinakamaganda siguro doon ay
alagaan yon ng taong nakadiskubre. Sumangguni rin kami sa isang geologist para makumpirma kung gawa ba talaga ang medalyo sa platinum. So ito na yung parang wall nung butas, sir. So i-slant lang natin ng konti para diretso sa beam siya. Well, right now, mas mataas ang chance na Chromium siya. stainless steel. There was no signal coming from platinum. Right now, the way the composition looks, para siyang stainless steel. Although yung medyo mataas ang content niya ng chromium. Totoo man o hindi, na kumapit ang ating mga bayani sa mga anting-anting, hindi pa rin matatawaran ang kanilang tapang at kabayanihan.